medyo nakakabahala at ako nararamdaman ko ito sa kasalukuyan dahil nga po sa mas marami po ang negative reaction o comment na mga Pilipino dito at sa abroad sa maraming social media at maging sa traditional media. Yan po sa naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang labag sa saligang batas or unconstitutional ang impeachment laban kay Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Maraming dahilan kung bakit yanon. Una, masyadong natagalan ang pag-usod ng impeachment na ito. Dahil nga doon sa kadi-dribble at kadi-delay ng mga senador nakakampi ng mga Duterte. Pangalawa, pinaghirapan ito at inabangan ng taong bayan, mayroon mang interes o wala sa kung ano ang mangyayari. Ang mahalaga gusto nilang malaman kung ano ang totoo, nadismaya dahil hindi na mangyayari sa ngayon. Pangatlo, at ito yung pinakaseryoso, yung pagpapatunay na napakahirap talagang maghanap ng katarungan, hustisya dito sa ating bansa. Na malayong-malayo sa ibayong dagat, sa mayamang mga bansa, ang justice system ng Pilipinas. Higit sa lahat, lalong kawawa ang mahirap at nagpapatunay lang na ang maiimpluwensyang tao, ang mga makapangyarihang tao lang ang nakakaramdam ng hustisya, lalo na po ngayon. Na putok ang balita na malapit sa mga Duterteng justices ng Supreme Court ang na-appoint o nalagay dyan sa ilalim ng Duterte administration ang nag-decide at nagsabing labag sa batas ang ang impeachment. So marami ho. Talagang kung inyong mababasa at mapapakinggan ang mga comments ng mga tao ay dismayado. At hindi natin masisisiyan. Ang siguro yung masaya lang ay yung mga Duterte supporters, followers dahil una, sarado ang isip nila. Pangalawa, kahit anong mangyari, Duterte sila. Pangatlo, hindi nila alam kung sa kanila ang justice system para lang sa kanila, pabor lang sa kanila. Pag hindi na sa taong bayan o nakakarami sa kanila, wala sa kanila yon. Eh, huwag na natin kumpara yung kanilang level at yung kanilang sistema dahil ibang-iba yan. Mana yan doon sa kanilang kinakampihang politiko at saka pamilyang sinusuportahan nila. Anyway, hindi ako spokesman ng gobyerno ng Malacanang at kahit sino dyan. Ang dapat magpaliwanag nitong nangyayaring ito ay ang Korte Suprema, ang Malacanang, kasi kahit ng Malacanang ay hindi makikialam at ayaw makialam sa isyong ito, kayo ang may hawak ng gobyerno, kayo ang nagpapatakbo ng gobyerno, kaya magpaliwanag kayo at ang taong bayan ay naghahanap ng kaliwanagan. Ganito na ba kahirap ang paghahanap ng hustisya? Huwag natin kalimutan, katarungan, katotohanan ang hinahanap dito. Tapos hindi na matutuloy ito kung ang Supreme Court ang masusunod. Ngayong taong ito, pwede ito back to square one, back to zero sa February. Yung impeachment, may magpapalit sa Kongreso at kung maraming dadaanan yan bago madala sa Senado. Pagdating sa Senado, baka matagal na naman. Baka sabihin, magpipetisyon na naman sa Supreme Court. Sasabihin, illegal na naman. Sasabihin, hindi na naman nasunod ang proseso. Ganyang kalupit. Pag maliliit na Pilipino, tukhang dito, kaliwat kanan. Pagka maliliit na Pilipino, kulong dito kahit maliit ang mga kaso, nakukulong. Pag malaking tao katulad ng pangalawang Pangulo, ganito. Hanggang sa Korte Suprema, nakakakuha ng suporta. Dahil isipin mo, unanimous decision, ni isa, walang tumutol doon sa present Associate Justice ng Supreme Court ng kailang desisyon na ito. Kasi 13-0. Yung iba daw ay nakabakasyon yata, ewan kung bakit, kung ano man. Anyway, sa kanila naman, basta may quorum kung sino nag-decide, yun ang bibilangin. So, 13-0 ang sinasabi. Wow! Matindi. So, kung ang mga taong bayan na nawawalan ng pag-asa, nawawalan na ng gana sa ganitong sistema, obligasyon ngayon ng lahat ng nasa gobyerno, especially ang Korte Suprema, kayo
ang magpaliwanag at magkumbinsi. Kayo ang magsabi sa taong bayan kung ano ang masamang epekto at positibong epekto ng inyong ginawa. Bakit ang mamamayang Pilipino o bakit ang mga volunteer na naghahayag ng ganito ang inyong aasahan? Kayo ang mga dahilan, kayo magpaliwanag. Hindi ko obligasyon ipaliwanag kung ano inyong ginawa. Ang aking obligasyon ay parating sa taong bayan ano ang ginawa nyo at anong epekto sa mamamayan. Ito yung sinasabi ko. Bilang mamamahayag, bilang political blogger, yung epekto sa mamamayang Pilipino na discouraged sila, disappointed sila, nawawalan ng pag-asa. Ibalik ninyo yung nasisirang pag-asang yan dahil pagtuluyang nawala ang pag-asa ng mamamayan sa hustisya dito sa ating bansa, saan tayo pupulutin? At mahirap yan. Kahit ang Malacanang ayaw makialam kayo sa isyong ito. Dahil ang taong bayan ay nagagalit na, naghahanap na, nawawala ng pag-asa. Huwag na ninyong palalain. Magpaliwanag kayo, pati kayo mga senador. Kayo ang dahilan kung bakit umabot sa Supreme Court ito. Kung kayo nag-trial, kung sinunod nyo ang kaagad-agad na utos ng saligang batas na after nyo matanggap ng February 5, ang Article of Impeachment, nag-trial kayo, tapos na ito. Hindi na ito makakarating sa Korte Suprema. Nag-delay kayo, nag-dribble kayo, kung anong dami yung palusot, Escudero at iba pa, na mga Duterte, kayo rin ang dahilan kung bakit nakarating sa Korte Suprema at ngayon nagdesisyon ng Supreme Court. Sa ayaw at sa gusto natin, nangyari na yan, pero ang taong bayan na nadidismaya, mas marami yun. Taong bayan din yung DDS, pero mas marami yung taong bayan na naghahanap ng katarungan at katotohanan dahil pera nila yung di umano'y nagastos ng hindi tama at Office of the President, Office ng mga mamamayang Pilipino ang posibleng naabuso ni Sara Duterte. Kaya dapat ay magpaliwanag. Ay hindi ho nangyari yan at hindi na mangyayari sa ngayong taong ito. Kung yung susundin natin ay Supreme Court ruling. Ngayon, mayroong isang issue. Mukhang mga senador na iba'y pumapalag. Naninindigang ituloy natin, nag-umpisa na tayo, bakit tayo magpapa-under sa Supreme Court? May kanya-kanya tayong kapangyarihan at obligasyon sa bayan. Yun ang prinsipyo ng iba. Huwag tayong pumayag na inuutusan ng Supreme Court. Tayo ang mayroong jurisdiction bilang impeachment court na mag-decide sa kasong impeachment laban sa impeachable official, hindi ang Korte Suprema. Total, sabi naman ng Supreme Court, hindi dinidismiss ang kaso, hindi pinakialaman ng ebidensya, hindi nakikialam sila sa trabaho ng Senado. Ang kailang pinakialaman ay ang Kongreso dahil di umano mali daw ang proseso. Kaya lumabag sa batas. Kaya kayong mga senador, manindigan kayo. Kung sa tingin ninyo anong tama at kapanipaniwala at katanggap-tanggap ng mamamayan, mga senador, manindigan kayo kung ano sa tingin ninyo ang maganda para maibisan yung galit, sama ng loob at kawalan ng pag-asa ng mga Pilipino dito at sa abroad. Please like and share ng ating mga video ito na pinag-uusapan sa mga channel MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions.